Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, April 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own, ano ba yan? So, yan. Gumine, walo ka tanag, gumine. Ano yun ako? Ay, congrats! May mananalo. May mga mananalo dyan. Tingnan natin, baka ito na inyong lucky number. Pag hindi naman tumugma sa iyo at hindi naman nangyari, hindi mo to energy. Gawin nyo lang tong guide ha, kasi ang dami yung energy sa mundo ito. Baka ito na yung, this is the time para manalo ka, no? Sa iba sa inyo, we have the 9, 2, 26, 25, 26, 31. No, magkatabi yan, no? May magandang mangyari. May marireceive ka raw. May mararamdaman kang kasiyahan. Maybe you will receive some gift or you will give gift. No, may mga kasiyahan. There's a money. Ako nakikita dito. Iba dito is lucky kayo sa gambling. Yan. There's a luck. There's a chance and hope when it comes to a gambling. May mga opportunity, idea, ako nakikita dito, small happiness, malaki man o maliit yan. Andito rin yung situation na may mga papuri, no? May mga tao na pupuri sa'yo, Virgo, o magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Also, sa iba is a money coming. Andito yung situation na may mga commitment or new promises or dealing, or iba dito is a contract, iba dito is a partnership. No, may mga pagbabago ng iyong cycle this time sa nakikita ko dito, or you're thinking sa isang sitwasyon sa buhay mo na mag-success yun, no? Parang hindi yung pag-aaral, parang may mga pinag-aaralan ka, nire-research ka, or maybe thirst of knowledge ka lang talaga, may mga inaayos ka, or hindi yung sitwasyon na parang pagsasaliksik na isang bagay o sitwasyon to achieve, no? Mag-a-achieve siya kasi nandito siya, oh. Kung ano man yung sitwasyon na yun, ma-achieve siya sa nakikita ko dito. And yung iba dito, kung magkaroon man siya ng delay, kasi because of delay, nagkakaroon na kasi ng progressing yun. Kumbaga, you need to progress or i-progress, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, may mga challenge na darating sa'yo na maaring yun is ma-delay, pero at the end is magwawagi yun. Kumbaga, magsasuccess naman siya. Kung ano yung mga pinag-iisipan nyo, no? Na to success. There's a victory and success sa'yo. May mga positive outcome. Ako nakikita sa'yo. Merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na parang i-structure mo. Sa nakita ko dito, ganun. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng challenge or ano yung sitwasyon na nagkakaroon kayo ng limitation sa mga pag-a-action this time, or boundaries, or you have a boundaries sa mga tao na nakakasalama, ano yun? Pakikipag-usap ka or pakikisalamuha, may konting boundaries at may limitation. Ako na nakikita sa'yo. No? And then, may iba sa'yo, may receive kayo. Gift. As in, may information or may communication, ako na nakikita sa'yo. Maaring may tao na makikipag-communicate sa'yo, or may ma-receive kang information sa kanya, no? Or vice versa tayo sa nakita ko dito. Meron kang mga iisipin ngayon and you're using your intellect this time to success yung mga bagay na gusto mong mag-success, kasi magsasuccess siya. As in, nakikita ko ito. Kung may mag-o-open sa'yo na kaliwanagan, or may mag-o-open na door para sa'yo, no? Na ikaka-success mo yun. Kasi it's more enlightenment and successful to eh. Pagbabalik din ng confidence ng iba, pagbabalik ng sigla,
And also, handito ka na sa iyong mga main concern to achieve or to fulfill, no? Sa nakikita ko sa dito. Maganda yung ano mo. We have the Leo, Capricorn, Gemini, Leo, and Taurus. Merong ano, may tutulong daw sa'yo o may tutulungan ka? Vice versa. Positivity happen sa buhay mo. Sa iba dito, may mga growth, luck, achievement, abundance, extension, or higit pa sa hiling mo. Dadating. Ang mga unexpected, ganyan. Swerte yun. Wala ako nakitang bad luck dyan eh. Energy ni Leo. Ay, ni Leo. Ni Virgo. Parang andito yung ano, no? When it comes kasi dito, pag inano ko dito, yung mga tao na parang magbibigay sila sa'yo ng isang warm hug situation, parang ganun. Parang either ikaw ang magbibigay nun o may tao dito na magbibigay sa'yo ng pagmamahal na mainit. Ano yung mainit? Parang ganun. Mararamdaman mo yung yung kasiyahan doon sa part na yon. Maring karelasyon mo, maring kapatid mo, maring ikaw magpadama nun sa kanila, vice versa. Virgo. Energy. This week. Ang ganda oh. Diba? Tapos na to. Tapos na siya. Ano nang ano nito? Okay. 18-8 to. Okay, ang energy mo sa nakita ko dito, oo, may mga situation na nalilito ka, may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng super emotions sa nakikita ko dito, pero still naman siya. Kasi magbibigay ka ng effort and hard work doon. Ang energy mo kasi ngayon is to think a situation na magkaroon ng stability. Parang meron kang parang you give an effort, hard work, commit, or handin yung sitwasyon na may gusto kang i-develop, or handito yung situation na mamasterin mo. Parang ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Yeah, may mga sitwasyon na ganun. Ganun ang energy na nakikita ko sa'yo this time. Maaring may mga mystery na mag-unveiled or malalaman mong mga katotohanan sa nakita ko dito. Andito rin yung sana, kasi when it comes sa iba sa inyo, it's more on releasing of the fear, tsaka releasing na mga pag-aalala ang nakikita ko dito. Kasi handun ka na sa situation mo na may mga ilelet ko ka or pagkakaroon ng mga change of a decision sa iba sa inyo. Kasi may isang bagay sa buhay mo na magtatapos na or tatapusin mo na sa nakikita ko dito. As in, magkakaroon ng magandang daloy ng situation mo this time sa nakikita ko dito. Kung in the past may mga nararamdaman ka na emotions or sakit or pagkalito or takot man yan, or may mga i-illusionin ka, nang nakikita ko dito, if you given an effort and change a decision, or magkakaroon ka ng self-evaluation with comes sa sitwasyon na yon, and i-actionan mo siya, is magiging okay daw siya sa nakikita ko dito. Kung ano man yung mga bagay o sitwasyon na pinagdadaanan mo this time, you need to keep fighting lang. And nakita ko naman kasi may mga deep wound or battle ka na tinatahak this time, pero keep moving and keep fighting kasi tandaan mo, Virgo, you are the survivor. Yung may mga manifestation ka na makakamit mo this time sa nakikita ko dito. May mga ganun. There's a new beginning happen into your life basta mag-focus ka lang sa mga goal mo this time. Kasi nandito na si Ten of Pentacle. No, ibig sabihin magiging maganda or may mga
success happen sa buhay mo. Ganun. Magkakaroon ng a good foundation, no? Sa nakikita ko dito. May mga magkakaroon ng ganun. A good foundation when it comes sa trabaho, sa family, when it comes sa health, okay na rin. Sa nakita ko dito. And then, as in, maganda na siya. No? Kasi andito na rin si Magician. So, nakita ko dito. And the 9 and the 9, no? Meron kang 9 and 9. Tapos, kung titignan mo yan, no? Yan, magaganda yan. Kaya, yung nakikita ko dito, may mga bibigyan ka ng effort and hard work sa nakita ko dito na magsasucess na siya. Kaya, ang energy mo ngayon is pagiging matatag na tao. Or pagiging matatag. Or it's more on recovery. Recovery in a difficult situation. Tingnan natin ang parating. Kung may mga issue kayo sa health, magiging okay daw siya. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung ano matanda sa'yo. Magulang mo, relatives mo, inalagaan mo ba siya? Sinusuportahan mo siya? Tingnan natin ang parating kay Virgo this week. May material success ka ha. Health, relationship, prosperity, wealth. Basta magbigay ka ng effort ha, hindi yung babaksak agad yun. Pag hindi ka kumilos, hindi yung mangyayari. Ano ito? About ano yun? Anong ano nito? Okay. Ano nang resulta? Hindi pa to tapos. Tingnan natin. Yung baraha tinatanong ko ha. Baka sabihin ko kayo. Ano lang kasunod ni 5 of Cups? Okay. Okay, ang parating sa'yo, iba dito, may pinagdadaanan kayong parang meron kayong mga ina-actionan this time. Magkakaroon ng isang clarities sa isang problema mo, sa buhay mo, dito, kasi there's a pull, there's a new beginning, ako na nakikita, na paghihirap. Kasi, parang nahandoon yung situation na, merong isang bagay na nagkakaroon ka ng dip-on o naghahanap ka ng tamang direksyon o kasagutan or there's a painful and sadness or handin yung mga dip-on, maaaring may mga tao na nag-backstab sa'yo o kaya mga nagrakboto, umatake o nag-atake, may mga pagtataksil. Yung mga bagay na hirap na yun, ang nakikita ko dito, magtatapos siya if you accept para magkaroon ka ng resetting sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. At magkakaroon ka ng clarity. At mag-a-action ka at itama ang mga mali. Magiging okay daw siya. Kasi ngayon is kailangan mo ngayon mag-focus, mag-action to make it real. Yung mga goal mo this time. So nakikita ko dito. Ibig sabihin, kung ikaw sa problema sa pera, you need to save money. Kasi andito sa beginning. Kailangan mo mag-reset. Yan na nakikita ko dito. Iba dito siguro there's a law. Ako nakikita baka may mga law kayo na pinagdadaanan in the past. Ngayon, this time is magki-clear na yon. Sa nakita ko, magki-clear na siya. Sa nakikita ko dito. Magtatapos. Kasi makakakita ka na ng kaliwanagan sa bagay na yon. Yun. Nagkaroon ng mga failure situation, regret, pagsisisi, nagkakaroon ng isolation, o may sadness and loneliness ako nakikita sa'yo. Pero, ang nakita ko sa'yo, binibigyan mo ng effort and hard work na magkaroon ng pagbabago, yung mga bagay na nahirapan ka this time. Pero nakikita ko dito, magiging stable ka. No? Kasi magtatapos na yung mga problema mo dito. Yun nakikita ko. May mga bagong pagpapasya rin ako nakikita sa'yo. Dito.
May tao makipag-usap sa'yo, taong malapit sa'yo. Maring kapatid mo, anak mo, karelasyon mo. Yan, meron, basta kilala mo siya, may tao makikipag-usap sa'yo. Kasi nandito na rin si Ten of Cups eh, oh. Ibig sabihin, either a family member, ako nakikita dito, or kasama mo sa trabaho to. Kasi puro pentacle din siya. Yung makipag-usap sa'yo nito, maaring ito is may problema siya, or ikaw ito, no, sa nakita ko dito. Vice versa mo siya. May mga pagpapasya, ako nakikita dito eh, no? Related to a money. Ang nakikita ko dito. Related sa mga uumpisahan. Ganon ang nakita ko dito. May taong sa iba sa inyo may taong gustong humingi ng sorry or mag-apology. Sa nakita ko dito, kaso kinikimkim niya yun eh. Kinikimkim niya lang yung nararamdaman na yun. Hindi ko alam kung ikaw ito or siya, vice versa mo. Parang gusto niya uli ng new beginning sa'yo. Gusto niya mag-apology pero gusto niya kayong magkaroon ng resetting nitong taon na to. Pero hindi yung pagkikimkim. Maring hindi pa siya nag-action. Sa nakita ko, nagtitink pa lang siya. Kasi handun yung pagsisisi. Handun yung sitwasyon na nagkakaroon siya ng isolation sa sarili niya. Kaya hindi ko nakita yung action niya. Pero hinihiling niya na sana magkaroon ng development dito sa sitwasyon na to. Gusto daw niya ng new beginning. Or maybe you are reminiscing the past situation na nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Paring sa kaibigan mo, sa karelasyon mo, sa anak mo. Yan. O kaya may mga namimiss ka. Dapat iwasan ni Virgo. Ano pong ibig niya sabihin? Dapat niya iwasan ito. Okay, iwasan mo daw isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Kasi this is decision making. Nagkakaroon ka ng option or pagdidesisyon or choices in life, no? You need to trust more to your intuition and syempre, be patient to make a choices. Kung may mga sitwasyon ka na iwasan mo yung mag-isip na mamadaliin mo siya kasi maaring ikaw is magkamali. No? Kailangan sa'yo is mag-take advantage ka. Huwag ka agad-agad magdidesisyon nang hindi mo napag-iisipan yung mangyayari. Before you action, mag-take advantage. Kapag ito ba ginawa ko, magiging okay ba? Ikagaganda ba? Magsasucess ba? Anong magaganap? You need to take advantage before you take it action. Dito, iwasan mo yung sitwasyon na hindi mo pag-isipang maigi ng 200 times kung kinakailangan. No, sa nakita ko dito. Kasi may mga sitwasyon ako na nakikita na maaring may mga pinagdadaanan ka na mga problema dito na nalilito ka o kaya may mga gusto kang sitwasyon o you have an idea na gusto mong maganap o mangyari o umpisahan pero nalilito ka. Huwag mong madaliin yon. Iwasan mong magmadali sa lahat ng decision making mo or action mo this time. Kasi pwede kang magkamali. Pwedeng isa iyon sa ikabaksak mo or ikasakit mo, more painful ako nakikita sa'yo. Iwasan mo yun. No? So, nakita ko dito. Yung, basta mag-desisyon ka, basta mag-trust ka lang sa intuition mo, is pinaka-the good na yon sa nakikita ko dito.
Magsasucess at magsasucess ka. Love ni Virgo. Tandaan nyo, love is kapatid, anak, sarili, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Ay, ganun. Tapos na to. Ano yan? Okay. Okay, when it comes to a love, nagkaroon talaga ng unhappy family, no? Or nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi naging stable. Nakita ko rin dito na nagkaroon or magkakaroon sa iba, may mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, mga taong salungat o itong karelasyon mo is salungat kung sino man siya, family mo man siya, kasamahan mo man siya sa trabaho or saan man tong ano to, kasi nagkaroon mga ganon. May mga tao na walang tiwala sa iyo, nagkaroon ng na walang believe actually, or may mga tao na nagsisinungaling, no, or tumitikom, mga tao ako nakikita dito na hindi ko alam kung may pinagkagastusan ka ba, kasi parang may nakita ako dito na naglabas ka ng pera na malaki or gagastos ka ng malaking pera. Hindi ko alam, siguro, hindi ko alam kung gaano kalaki siya, pero may paglabas ng pera. Ako nakikita dito. And then also, may mga tao na gagawan ka o ginagawan ka or ginajudge ka dito, no? Maaring karelasyon mo, kasama mo sa trabaho, sa nakita ko dito, i-judge ka nila in a way na hindi totoo, no? Mga paggawa ng mga hindi totoong kwento, ganyan. Mga tao na magsisinungaling, ganyan, sa nakita ko dito, tao na sa nakikita ko kasi sa'yo, may mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo eh. There's a lack of support, lack of success, teamwork, or achievement sa ibang aspeto ng buhay mo. Nagkakaroon din ng pagpapabaya o may nagkaroon ng pagpapabaya. Kaya siguro nagkaroon ng sadness or unhappy situation, no? May mga cancellation, ako nakikita dito. May mga hindi cancel of reunion, mga ganun. Parang may mga cancel na pagkikita, parang mga ganun sa nakikita ko dito. Siguro may mga decision making ka na hindi mo muna siya, o idea, o na hindi mo siya, ma-actionan this time sa nakita ko dito sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na tao, ikaw or vice versa, tao na mangliling lang, tao nandaraya. Mag-ingat ka ha, sa nakita ko dito. Siguro yung karelasyon mo, dinaya ka, niloko ka, nilinglang ka, or mga kasama mo sa trabaho to ha. Ipasok mo yung sarili mo dito. And then also, may mga tao o may tao, maali ikaw, nayayamot ka, naiinis ka sa karelasyon mo or vice versa. Ganyan. May ganun ako nakikita sa iyo eh. Pero, kahit na ganun yung nangyayari, sa iba kasi sa inyo, kung kayo is magkarelasyon nito, maaring nagkahiwalay kayo nitong tao na to, no? Kasi nandito na rin si Tower. Maaring nagkahiwalay kayo ng tao na to, o nagkaroon na ng abandonment, pero ang nakita ko sa inyo naman is may magkakaroon uli ng pagkikita. Kung kayo sa kahiwalay nito is magkakaroon ng pagbabalikan. Ito tao na to kasi taong babalik siya. Pero hindi pag-judge kasi yun na nakita ko dito. There's a renewal happen into your life. Or maybe itong tao na to is wishful thinking kakaya niya na sana maging okay na kayo uli, ganyan. Kumbaga magkaroon sa inyo ng another renewal na relationship. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman, hindi kayo nagsasalita. Hindi kayo nag-uusap. Or nag-uusap man kayo siguro, isang tanong, isang sagot. Namamanhid naman yung pa ako. Ano ba yan? Yun nakikita ko.
Kumbaga, hindi na kayo prone dun sa ano sa, ano yun, yung date-date, hindi na. Yung sa mag-aasawa o magkarelasyon, hindi kayo prone. Hindi ko nakikita yung celebration ninyong dalawa. Kumbaga, salungat kayo ng gusto nitong tao na to. No? Yun ang nakikita ko. Ginagawa mo yung gusto mo, ginagawa niya yung gusto niya. Pero still recovery naman. Ito nakikita ko dito. Yun. Naisip niyo na may isa't isa. Money. Alam mo ba na may nag-iisip sa'yo dito, Virgo, na kabiguan? Sana mabigo ka raw. Yun sabi. Mga tao na, or may tao na very cold or malamig sa'yo. Money ni Virgo. Ano pwede ko malaman dyan? Tapos na po to. Okay, thank you. Okay, when it comes to your money, pagdating sa money mo, it's more on transformation kasi you think to the future na sa nakita ko dito. No? It's more on wiser, stronger, andi yung sitwasyon na, oo, kahit na hindi siya ganun na nagsasucess sa nakikita ko dito, kahit na minsan nalilet down ka or nagkakaroon ng negativity, pero alam mo sa sarili mo ano yung gagastusin mo. Alam mo sa sarili mo paano mo gagastusin yung pera mo. Inaalam mo nang maigi, ito ba kailangan ba talaga to? Kailangan mambilin to? Kung hindi na lang. It's more on thinking. Ako nakikita dito, bago mo siya, kasi naging more on wiser ka na ngayon when it comes sa money mo. Yun ang nakikita ko dito. Talagang pinag-iisipan mo na siya masyado. Kumbaga, kung may manghingi man sa'yo ng pera or manghingi ng gastos sa'yo, you give in a support naman sa nakita ko dito. Pero mas more mong tinitingnang maigi. Kailangan ba talaga yan? O baka naman hindi naman kailangan niya. Wag na yan. Meron naman pa dyan na buo, but hindi na lang. Yung mga ganun situation. More on thinking ka. Nagkakaroon ka na nagiging organized ka. Tingnan natin, ano pang opportunity ni Virgo this? Dito, maghahakot ako tuloy. Dito, ano ba to? Kukuha ako ng May makikipag-communicate daw sa'yo dito. Tao na in a distance. Maari nasa ibang bansa ito. No? Yan. Yun nakikita ko. Nasa malayo siya or nasa ibang probinsya, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. May makikipag-communicate daw sa'yo dito. Maaaring bibigyan mo siya ng suporta or bibigyan mo siya ng advice or vice versa. O nakita. Kasi nagkakaroon ng depression yung tao na yun or ikaw or someone is makikipag-communicate sa'yo para bigyan ka ng suporta or advice. I-vice versa. Any opportunity ba po kay Virgo? Maring kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo. King of Cups, opportunity. Ano yan? Ano ba yan? King of Cups and King of Cups. Tapos na po to. Ano yan? Okay. When it comes to an opportunity, andito ka sa sitwasyon mo na may mga kinikim-kim ka na mga bagay-bagay, no, na para sa lang. Minsan handong ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng moody type, nagkakaroon ka ng emotionally manipulative yung mga nangyari or gulong-gulo, no? May mga naiisip ka na naguguluhan ka. May mga sitwasyon na nakakaramdam ka ng tampo, galit, or sa iba kuhanin mo lang yung sa'yo o nakokontrol ka ng mga sitwasyon mo na nagaganap sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Nandun din yung sitwasyon na
kasi may isang sitwasyon sa buhay mo na nakokontrol ka eh. Kumbaga, alam mo yung may mga gusto kang gawin o desisyonan na isang bagay o sitwasyon sa buhay mo, pero nagiging slow yung part na yon kasi nagkakaroon ka ng blockage. Siguro andun yung point na nag-iisip ka ng strategy or ina-analyze mo bago mo siya umpisahan or pinaprogress mo siya, no? Sa nakita ko to. Yun. Kaya, sa dami ng iniisip mo, siguro nga, kasi ayaw mo mag-miss, di ba? Kaya ang nakikita ko sa dito is kinokontrol mo at kailangan mo balansin yung bagay na yun kung tama na ba at na bang actionan yun sa nakita ko ito. Kasi may mga gusto kang gawin na task or you want something, multiple priorities ka na gusto mong umpisahan sa nakikita ko dito. Pero medyo nagkakaroon pa ng blockage yung part na yun. No? May tao na bitter dito. May taong bitter, may taong ayaw magparaya. Ang nakikita ko dito. Kasi yung tao na ayaw magparaya nito, kasi gagawin niya yung lahat. Kasi ayaw niya magparaya eh. 'Di ba? Gagawin niya yung lahat para hindi mangyari yung part na yun. And then, may tao ako nakikita na hindi mapagkakatiwalaan at hindi siya maaasahan. Kilala mo na siya, as in matagal na siyang kilala mo. Sa nakikita ko dito. Matagal na siya. Maari itong tao na to is in a distance or nakakasama mo siya in a work o nakasama mo na siya sa work o sa place na meron ka sa ngayon or nasa ano siya distance. Sa nakikita ko dito. Yun. Parang may galit siya sa'yo. Dito sa nakita ko dito. O may tampo. Yun. Paano mo lang yung sa'yo dun ha? Kasi hindi kayo lahat to. Yun lang nakikita ko dito. May mga ginagawa ka o sitwasyon na ano no, na ano ka lang yung slowly but surely. Ganun. Nagiging patient ka dun sa bagay na mga gusto mong umpisahan o desisyonan this time. Sa nakita ko dito. Advice po kay Virgo. Alam mo ba, sabi dito na if magpo-focus ka lang at magbibigay ka na dedication o dedicate or commit sa mga gusto mong action this time, your manifestation is marireceive mo daw. Marireceive mo yung manifestation. Pero syempre mag-action ka. Kaya nga sinasabi dito, huwag ka magmadali. Kasi all your manifestation is ma-achieve mo siya. Parang hindi yung slowly lang, pero kasi nagkakaroon pa ng progressing dito eh, no? Pinaprogress pa siya. Ibig sabihin, si universe, pinaprogress pa niya yung mga bagay o sitwasyon na ibibigay niya sa'yo, pero it's a miracle come true talaga siya sa'yo. Gawin mo lang sa ngayon yung mga kaya mo. Sa nakita ko to, pero huwag mo madali. Universe, ano po ang advice? It's more on practical, practicality. Ang nakikita ko sa iyo. Nagiging practical ka. Tapos na to. Okay. Ano po mangyayari na? Pwedeng explain sa akin to? Okay. Ang nakikita ko sa iyo dito, may mga missed opportunity na naganap o nangyari sa buhay mo, no? Sa nakita ko, ibig sabihin, may mga bagay na hindi ka na-actionan, nagkaroon ng mga nagkaroon ng negativity or nagkaroon ng doubt dun sa bagay na yun, or hindi siya nagkaroon ng distraction, kumbaga. Kaya hindi siya na-actionan. Pero, yung point na yun, o yung part na hindi na-actionan, o hindi nagkaroon ng positive outcome do sa bagay na yun, this time daw is nakikita ko dito na magtatapos siya. Dito, sa nakikita ko dito. And then, again, magkakaroon siya ng
victory and success. And also, sa nakikita ko dito is marami kang gagawin. May mga pinag-iisipan ka rin sa nakikita ko dito. Bakit ang more on thinking ka? Tingnan natin. Di ba nananakit yung likod mo? Dahil mong iniisip ah. Grabe yung isip mo. Huminga ka naman, no? Kasi may mga gusto actionan, pero hindi mo ma-actionan. Dito. Nakikita ko sa'yo, parang may travel ka ba? Or you thinking for a travel? No? Sa nakita ko dito. Sa ngayon, nagkakaroon ka ng mga option. May pagkikita ng malapit sa puso? By 2 months, 2 days, 2 weeks, 2 months, ganyan. April, May, or June, ganyan. Sa nakita ko dito. Or this April. Yan. Or you have a travel. O sa iba naman dito, by June din. Ang nakikita ko dito, ang advice niya sa'yo, huwag ka daw mag-isip ng kung ano-ano. I-enjoy mo naman din daw yung sarili mo. Kasi may mga sitwasyon na parang ayaw mong gumalaw, umaksyon, yung parang nakakaramdam ka ng takot or pagkalito sa iba, o hindi yung sitwasyon na nakakaramdam ka na ng pagod, nagbibigay ka naman ng effort or sitwasyon sa mga ginagawa mo, pero minsan nakakaramdam ka rin ng pagod. Sa nakikita ko dito, i-enjoy mo naman daw yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo, okay na kailangan mong lumabas together with your friends, family, or mga malalapit sa puso mo, gawin mo daw. No, sa nakita ko dito. Kumbaga, enjoy life, sinasabi dito. Think to the future lang. Mag-focus ka lang sa mga gusto mo aksyonan, mag-focus ka lang sa mga tao na they giving you a support and love. Doon ka lang mag-focus. Huwag ka mag-focus in a negativity. No? Yun na nakita ko dito. Kaya huwag ka daw masyadong mag-isip. Yan. Siyempre, may mga obstacle na kailangan mong harapin. May mga sitwasyon o desisyon na kailangan mong desisyonan. Kahit difficult yun, you need to face yung fear na nararamdaman mo. Kung ano man yung mangyari doon, accept mo yun kasi lesson yun dito. Use your mind and intellect. If you want to crossroad or if you want magkaroon ng decision making to pursue, gawin mo sa nakita ko dito. Pero huwag ka magmadali. Hindi naman yung sinasabi. Huwag ka magmadali kasi magsasucess at magsasucess siya. Kung ano yung mga plano mo, i-forward mo yun. Magkaroon ka ng progreso doon. Mag-explore ka na mag-explore. Or try ang experience. Hanapin mo yung mga bagay o sitwasyon na magiging good ka. Kasi magsasucess at mag-a-achieve at ma-achieve mo siya. Sa nakikita ko dito. Ngayon kasi iba sa inyo nagiging masyadong emotional or handin yung pag-iilusyon ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. May hinihintay ka? May iba sa inyo may makikipag-ano sa inyo. Meron kayong mga bagong idea, opportunity, or mga bagong makikilala na tao. Maaaring ano siya, in a distance. Distance na tao. Or maybe you're thinking sa isang tao na nasa malayo. Maaaring kapatid mo, karelasyon mo, na nag-iisa. Parang nandun ako nakikita. Kunin mo lang sa'yo doon. Arigato namaste, God bless.